Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. Ama sa langit, salamat sa iyo na nagmamalasakit ka sa lahat ng iyong nilikha at sa lahat ng iyong mga anak. Ngunit Panginoon, napakaraming lugar sa ating tahanan at buhay, pamilya na mali at tila malapit nang sumabog ang ating buong pamilya. Ama, alam ko na lahat tayo ay nagkamali. Alam kong nagkamali iyon at humingi ng tawad sa iyo. Lahat tayo ay gumawa ng ilang mga hangal na pagpili. Ngunit Ama, alam ko na ikaw ay nasa negosyo ng pagpapanumbalik ng mga nasasaktan at nag-aayos ng mga nasira, at ipinagdarasal ko na ibalik mo ang aming nasirang pamilya sa oras na ito. Panginoon, pumunta ako sa iyo para sa patnubay at tulong upang maibalik ang relasyon ng aming pamilya. Dalangin ko na i-renew natin ang ating pagmamahal sa isa't isa at naway bumalik ang paggalang na dati nating ipinapakita sa isa't isa. Ibalik ang pagkakaisa ng pamilya na dati naming tinatamasa, at naway tumingin kaming lahat sa iyo upang pamunuan at gabayan kami habang sumusulong kami sa aming relasyon sa isa't isa at sa iyo. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nagsisisi ako sa mga taon na kulang na lang akong nasayang. Nais kong talikuran ang aking mga maling taon at bumalik sa iyo ng buong puso at bumalik sa isang tamang relasyon sa iyo. Panginoon, alam ko na hindi ako karapat-dapat na masagot ang panalangin ito. Ngunit hinihiling ko para sa kapakanan ni Hesukristo na namatay upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan, na iyong titingnan sa akin ng may awa at na ikaw ay patawarin ako sa aking mga kasalanan at ibalik sa akin ang mga taong nawala sa akin. Kapag ako ay naglalakad sa kawalan ng pananampalataya at walang habas kamangmangan ng aking pag-ibig at biyaya sa iyo. Alam ko na hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan, ngunit ikaw ay isang mabuti at mabait na Diyos, mahabang pagtitiis at may malaking kabaitan. Dalangin ko na ibalik mo ang mga nawalang taon na iyon at hilingin sa iyo na paganahin mo akong magsimulang mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa iyo. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, pakiramdam ko ay nasayang ko ang napakaraming taon ng aking buhay sa paghahangad ng mga maling bagay at pakikibahagi sa mga makamundong gawain. Mga gawaing makalaman at iba't ibang pansamantalang bagay ng buhay, habang pinababayaan ang mahahalagang espiritual na issue na walang hanggan at pangmatagalan. Humihingi ako ng iyong kapatawaran at ipinagdarasal ko
na sa iyong biyaya ay ibalik mo sa akin ang mga taon na kinain ng mga balang, ang mga taon na ako'y nag-aksaya ng kamangmangan. Panginoon, nais kong maging isang mabuti at tapat na lingkod kapag ako ay nakatayo sa harap ng iyong trono. At alam ko na karamihan kung hindi lahat ng mabubuting gawa na aking ginawa ay malamang na masunog. Alam na ako ay nagsusumikap sa laman. Sa halip na magpahinga sa iyo at hayaan ang iyong banal na espiritu na mabuhay at magtrabaho sa pamamagitan ko. Ibalik mo sa akin ang makalangit na kagalakan at panloob na kapayapaan na umiwas sa akin. Tulungan mo akong mag-focus sa walang hanggan kaysa sa temporal at mula sa araw na ito. Naway simulan kong mamuhay sa paraang mabubuhay mo ako. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, ang aking pagsasama ay nahuhulog at pakiramdam ko ay walang magawa at walang pag-asa at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Panginoon, pakiramdam ko ay walang kapangyarihan at hinihiling ko lang sa iyo na mangyaring ibalik ang aking kasal. Ibalik mo kami sa isang mapagmahal na relasyon sa isa't isa at sa iyo. Panginoon, inaamin ko na ako ay nahulog ng napakalayo sa kung paano ako dapat kumilos at hindi karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Ngunit hinihiling ko sa Panginoon na sa iyong biyaya ay ibabalik mong muli ang kagalakan na mayroon kami sa simula at tulungan kaming dalawa na sumulong sa aming kasal at tulungan kaming mamuhay sa paraang nakalulugod sa iyo. Pagalingin ang mga sugat na pareho nating natanggap mula sa isa't isa at buhayin at ibalik tayo upang tayo ay sumulong sa ating buhay at buhay na magkasama. Panginoon, ikaw ay ipinangako upang pagalingin ang broken-hearted at ipinagdarasal ko na sa isang kahangahangang paraan ay ibabalik mo ang aking kasal. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Patawarin mo ako, Ama Diyos, na tanto ko na ako ay naging sobrang engrossed sa aking sariling mga gawain at interes na ako ay gumala malayo sa iyo at ang aking buhay ay tila medyo walang kabuluhan. Salamat, Panginoon, na sa iyong biyaya ay inalagaan mo ako hanggang ngayon. Ngunit kilala ko si Ama na kailangan kong ibalik ang aking buhay sa espiritual na antas. Nagpapasalamat ako at pinupuri kayo na sa iyong biyaya ay nakuha mo ang aking atensyon at napagtanto ko ang aking pangangailangan na bumalik sa isang tamang relasyon sa iyo. Salamat sa pag-iingat sa akin kahit na ako ay gumala sa malayo sa iyo. At salamat na ang iyong matatag na pag-ibig ay hindi tumigil at ang iyong magiliw na awa ay bago tuwing umaga. Ikaw ay isang dakila at tapat na Diyos. Tulungan mo akong manalangin ako upang makakuha ng tamang pananaw sa buhay at hinihiling ko na ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Tulungan mo akong itingin ang aking mga mata kay Jesus na ang aking mga paa ay nakatanim sa daan ng katwiran at kapayapaan. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, lumapit ako sa iyo na alam kong
Ikaw ay isang Diyos na dumidinig at sumasagot sa mga panalangin. Hinihiling ko sa Panginoon na dadalawin mo ang bawat miyembro ng aming pamilya na naging lubhang hindi nagkakaisa at mapanuri sa isa't isa. At ibalik ang kagalakan ng iyong kaligtasan sa lahat ng aming mga puso. Panginoon, alam namin na ang mga oras ay mahirap at ang stress ay kadalasang gumaganap ng bahagi sa mga hangal na pagtatalo at kawalan ng pagkakaisa sa isang pamilya o tahanan. Ngunit sa mga oras ng problema, dapat tayong manatiling malapit na nagkakaisa bilang isang unit ng pamilya, pati na rin ang pagiging malapit sa iyo. Salamat, Panginoon, para sa bawat miyembro ng aking pamilya. Ministro, nananalangin ako sa bawat isa sa atin sa kakaiba at kahangahangang paraan. Hawakan ang bawat isa sa ating mga puso at tulungan tayong pigilan ang ating hangal na pag-aaway at magkaisa sa pag-iisip at gawa. Naway mapuno ng iyong espiritu ng kapayapaan at pag-asa ang bawat isa sa ating mga puso habang kinikilala natin ang ating pag-asa ay nasa iyo lamang. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman, ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama, salamat sa mga kalalakihan at kababaihan na piniling pumasok sa sandatahang lakas at manatiling ligtas ang ating bansa mula sa maraming panganib at dumaraming bilang ng mga panganib na laganap sa mga bansa sa mundong ito. Protektahan ang bawat isa na aking ipinagdarasal sa iyong mapagbiyayang pag-ibig at lalo na sa mga kailangang ipagtanggol ang ating bansa sa isang masamang kapaligiran. Panatilihin silang ligtas mula sa pinsala at mula sa mga panganib na hindi maiiwasang lumiwanag sa buhay ng mga sumusunod sa landas ng karera na ito. At ibalik ang mga ito ay nagdarasal ako pabalik sa kanilang mga bansa, tahanan at pamilya. At Panginoon, higit sa ano paman ay nananalangin ako na ipakilala mo ang iyong sarili sa mga kalalakihan at kababaihan sa sandatahang lakas na hindi ka kilala bilang kanilang tagapagligtas. Hatulan ng bawat isa sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus at naway marami ang magkaroon ng isang nagliligtas na pananampalataya sa Kanya upang ang kanilang walang hanggang kinabukasan ay ligtas sa pabago-bagong mundo ito. Salamat Ama, at sa iyong mga kamay ay ipinagkakaloob ko ang bawat isa sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit,
Maraming nakatagong panganib para sa napakarami sa kanilang kapaligiran sa trabaho at marami ang napipilitang tumanggap ng trabaho sa ilang mataas na panganib na posisyon sa trabaho. Marami sa mga trabahong ito ay upang ang iba sa atin ay makatanggap ng iba't ibang mga serbisyo na sa tingin natin ay kinakailangan sa ating mataas na teknolohikal na edad. Protektahan ang mga kalalakihan at kababaihan na sadyang naglalagay ng kanilang buhay sa panganib upang matulungan at mapagsilbihan ang natitirang bahagi ng komunidad, mga sundalo, piloto at pulis at kababaihan, mga bumbero at mangingisda, mga tagapagpayo at mga manggagawa sa construction, mga nagtatrabaho sa mga nuclear power plant at iba pang mga industriya tulad ng electrical engineering. Panginoon, salamat sa iyo para sa lahat ng mga kalalakihan at kababaihan ng bawat araw ay nahaharap sa isang uri ng panganib. Hinihiling ko ang iyong mapagmahal na proteksyon sa bawat isa. Panginoon, itinataas ko ang bawat isa na hindi nakakakilala sa iyo bilang tagapagligtas at nananalangin na sa isang kahangahangang paraan ay hindi mo lamang sila poprotektahan mula sa iba't ibang panganib sa kanilang kinakaharap, kundi maakit din ang marami sa kanila sa iyong kaharian. Naway marami sa kanila ang dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa kaninong pangalan ako nananalangin. Amen. Mahal na Ama sa langit, ikaw ang aking bato at ang aking kuta, ang aking pag-asa at ang aking kalasag. Ikaw ang isa sa kanino ako nagpapahinga at sa kanino ako nagtitiwala. At ipinagdarasal ko na sa buong darating na araw na ito, palibutan mo ako sa iyong mapagmahal na pangangalaga at patuloy na protektahan ako at ang lahat ng mahal ko mula sa mga panlilinlang ng kaaway. Protektahan tayo mula sa mga panganib ng araw at ang kasamaan ng gabi. Salamat na ipinangako mo na ihahatid mo kami mula sa ang patibong ng Fowler at mula sa anumang nakamamatay na salot. Salamat na kaya mong takpan kami ng gamit ang iyong mga balahibo at iangat kami sa mga pakpak ng agila. Salamat sa iyo na ikaw ang aming kalasag at ang aming kuta. Patawarin mo ako, Panginoon, para sa mga oras na ang aking pananampalataya ay nagsusuot ng manipis at sinisikap kong ayusin ang mga bagay sa aking sariling lakas. Tulungan akong ilagay ang aking buong tiwala sa iyong pagpayag at kakayahang iligtas at protektahan tayo mula sa lahat ng makakasama o makakasira. Tulungan mo ako, Ama Diyos, upang matutong magpahinga sa iyo mula sa araw na ito. Alam na ikaw ay may kontrol sa aking buhay at na ang buhay ng mga mahal ko ay ligtas sa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa pangako na walang makakaagaw sa atin mula sa iyong kamay at walang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng iyong Ama. O Panginoon, ang mundong ito ay tila nagiging mas mapanganib at mas marahas sa bawat lumilipas na taon. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na anuman ang mangyayari sa atin sa buhay na ito, ligtas tayo sa iyong mga kamay dahil mayroon tayong buhay na walang hanggan sa iyo.
dahil lamang sa tayo ay iyong mga anak. Protektahan tayo, Panginoong Hesus, at panatilihin tayong ligtas habang ginagawa natin ang ating pang-araw-araw na tungkulin sa mundong ito. Panginoon, inilagay mo ang bawat isa sa amin sa lokasyon kung saan mo kami naroroon. At kahit na kami ay napapaligiran ng mga panganib at kahirapan, ipinagdarasal namin ang iyong mapagmahal na proteksyon sa lahat ng iyong mga anak. Panatilihin kaming ligtas sa iyong mga kamay at gamitin kami, Panginoon, upang magbigay ng lakas ng loob at pangangalaga sa iba sa mga panganib at kahirapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon, ipinagdarasal ko ang iyong biyaya at proteksyon sa lahat na naglalakbay ngayon sa pamamagitan ng kalsada o riles, hangin o tubig o kahit sa pamamagitan ng paglalakad. Dahil maraming mga panganib na maaaring magdulot ng mga aksidente na marami sa mga ito ay mapipigilan. Protektahan ang bawat tao na kailangang maglakbay ngayon at dalhin sila ng ligtas sa kanilang destinasyon. Panatilihin ang mga nagdadala ng iba o mga namamahala sa mga paglalakbay ng ibang tao na alerto at nakatuon sa kanilang mga tungkulin, at maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na mga aksidente na mangyari upang ang mga buhay ay hindi maaaring mawala ng hindi kinakailangan. Panginoon, para sa mga naglalakbay na nakakakilala sa iyo, ipinagdarasal ko na malaman nila ang iyong patuloy na presensya sa kanila. Para sa mga hindi nakakilala sa iyo bilang kanilang tagapagligtas, hinihiling ko na sa iyong biyaya, lalapit ka sa kanila at bibigyan mo sila ng pagkakataong magkaroon ng isang nagliligtas na pananampalataya kay Hesukristo. Marahil sa pamamagitan ng pagkikipag-usap nila sa isang taong nakaupo sa tabi, sila o sa pamamagitan ng isang billboard na maaaring maging dahilan upang pagnilayan nila ang katotohanan ng Ebanghelyo. Panginoon, salamat sa iyo na ang bawat paglalakbay ay nasa iyong mga kamay. Panoorin mo rin ako ngayon at nagdarasal ako, at lahat ng mahal ko sa kani-kanilang paglalakbay, at ilapit tayo sa iyong sarili sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay Kristiyano, at ang buhay panalangin ng isang tao ay dapat na paunlarin. Hindi lamang naaapektuhan ng panalangin ang ating buhay at ang buhay ng iba, ngunit ito rin ay isang paraan upang humarap sa Panginoon at lumago sa ating relasyon sa Kanya. Ang puso ng panalangin ay isang pagsamba sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay diin sa kapangyarihan at layunin ng panalangin. At dahil dito, hindi ito dapat pabayaan. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. Ama sa langit, salamat sa iyo na nagmamalasakit ka sa lahat ng iyong nilikha at sa lahat ng iyong mga anak. Ngunit Panginoon, napakaraming lugar sa ating tahanan at buhay, pamilya na mali at tila malapit nang sumabog ang ating buong pamilya.
Ama, alam ko na lahat tayo ay nagkamali. Alam kong nagkamali iyon at humingi ng tawad sa iyo. Lahat tayo ay gumawa ng ilang mga hangal na pagpili. Ngunit Ama, alam ko na ikaw ay nasa negosyo ng pagpapanumbalik ng mga nasasaktan at nag-aayos ng mga nasira, at ipinagdarasal ko na ibalik mo ang aming nasirang pamilya sa oras na ito. Panginoon, pumunta ako sa iyo para sa patnubay at tulong upang maibalik ang relasyon ng aming pamilya. Dalangin ko na i-renew natin ang ating pagmamahal sa isa't isa at naway bumalik ang paggalang na dati nating ipinapakita sa isa't isa. Ibalik ang pagkakaisa ng pamilya na dati naming tinatamasa at naway tumingin kaming lahat sa iyo upang pamunuan at gabayan kami habang sumusulong kami sa aming relasyon sa isa't isa at sa iyo. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, nagsisisi ako sa mga taon na kulang na lang akong nasayang. Nais kong talikuran ang aking mga maling taon at bumalik sa iyo ng buong puso at bumalik sa isang tamang relasyon sa iyo. Panginoon, alam ko na hindi ako karapat-dapat na masagot ang panalangin ito. Ngunit hinihiling ko para sa kapakanan ni Hesukristo na namatay upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan, na iyong titingnan sa akin ng may awa at na ikaw ay patawarin ako sa aking mga kasalanan at ibalik sa akin ang mga taong nawala sa akin. Kapag ako ay naglalakad sa kawalan ng pananampalataya at walang habas kamangmangan ng aking pag-ibig at biyaya sa iyo. Alam ko na hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan, ngunit ikaw ay isang mabuti at mabait na Diyos, mahabang pagtitiis at may malaking kabaitan. Dalangin ko na ibalik mo ang mga nawalang taon na iyon at hilingin sa iyo na paganahin mo akong magsimulang mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa iyo. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, pakiramdam ko ay nasayang ko ang napakaraming taon ng aking buhay sa paghahangad ng mga maling bagay at pakikibahagi sa mga makamundong gawain. Mga gawaing makalaman at iba't ibang pansamantalang bagay ng buhay. Habang pinababayaan ang mahahalagang espiritual na issue na walang hanggan at pangmatagalan. Humihingi ako ng iyong kapatawaran at ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya ay ibalik mo sa akin ang mga taon na kinain ng mga balang, ang mga taon na ako'y nag-aksaya ng kamangmangan. Panginoon, nais kong maging isang mabuti at tapat na lingkod kapag ako ay nakatayo sa harap ng iyong trono. At alam ko na karamihan kung hindi lahat ng mabubuting gawa na aking ginawa ay malamang na masunog. Alam na ako ay nagsusumikap sa laman. Sa halip na magpahinga sa iyo at hayaan ang iyong banal na espiritu na mabuhay at magtrabaho sa pamamagitan ko. Ibalik mo sa akin ang makalangit na kagalakan at panloob na kapayapaan na umiwas sa akin. Tulungan mo akong mag-focus sa walang hanggan kaysa sa temporal at mula sa araw na ito, naway simulan kong mamuhay sa paraang mabubuhay mo ako. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, ang aking pagsasama ay nahuhulog
at pakiramdam ko ay walang magawa at walang pag-asa at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Panginoon, pakiramdam ko ay walang kapangyarihan at hinihiling ko lang sa iyo na mangyaring ibalik ang aking kasal. Ibalik mo kami sa isang mapagmahal na relasyon sa isa't isa at sa iyo. Panginoon, inaamin ko na ako ay nahulog ng napakalayo sa kung paano ako dapat kumilos at hindi karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Ngunit hinihiling ko sa Panginoon na sa iyong biyaya ay ibabalik mong muli ang kagalakan na mayroon kami sa simula at tulungan kaming dalawa na sumulong sa aming kasal at tulungan kaming mamuhay sa paraang nakalulugod sa iyo. Pagalingin ang mga sugat na pareho nating natanggap mula sa isa't isa at buhayin at ibalik tayo upang tayo ay sumulong sa ating buhay at buhay na magkasama. Panginoon, ikaw ay ipinangako upang pagalingin ang broken-hearted at ipinagdarasal ko na sa isang kahangahangang paraan ay ibabalik mo ang aking kasal. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Patawarin mo ako, Ama Diyos, na tanto ko na ako ay naging sobrang engrossed sa aking sariling mga gawain at interes na ako ay gumala malayo sa iyo at ang aking buhay ay tila medyo walang kabuluhan. Salamat, Panginoon, na sa iyong biyaya ay inalagaan mo ako hanggang ngayon. Ngunit kilala ko si Ama na kailangan kong ibalik ang aking buhay sa espiritual na antas. Nagpapasalamat ako at pinupuri kayo na sa iyong biyaya ay nakuha mo ang aking atensyon at napagtanto ko ang aking pangangailangan na bumalik sa isang tamang relasyon sa iyo. Salamat sa pag-iingat sa akin kahit na ako ay gumala sa malayo sa iyo. At salamat na ang iyong matatag na pag-ibig ay hindi tumigil at ang iyong magiliw na awa ay bago tuwing umaga. Ikaw ay isang dakila at tapat na Diyos. Tulungan mo akong manalangin ako upang makakuha ng tamang pananaw sa buhay at hinihiling ko na ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Tulungan mo akong itingin ang aking mga mata kay Jesus na ang aking mga paa ay nakatanim sa daan ng katwiran at kapayapaan. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama, lumapit ako sa iyo na alam kong ikaw ay isang Diyos na dumidinig at sumasagot sa mga panalangin. Hinihiling ko sa Panginoon na dadalawin mo ang bawat miyembro ng aming pamilya na naging lubhang hindi nagkakaisa at mapanuri sa isa't isa. At ibalik ang kagalakan ng iyong kaligtasan sa lahat ng aming mga puso. Panginoon, alam namin na ang mga oras ay mahirap at ang stress ay kadalasang gumaganap ng bahagi sa mga hangal na pagtatalo at kawalan ng pagkakaisa sa isang pamilya o tahanan. Ngunit sa mga oras ng problema, dapat tayong manatiling malapit na nagkakaisa bilang isang unit ng pamilya, pati na rin ang pagiging malapit sa iyo. Salamat, Panginoon, para sa bawat miyembro ng aking pamilya. Ministro, nananalangin ako sa bawat isa sa atin sa kakaiba at kahangahangang paraan. Hawakan ang bawat isa sa ating mga puso at tulungan tayong pigilan ang ating hangal na pag-aaway at magkaisa sa pag-iisip at gawa.
Naway mapuno ng iyong espiritu ng kapayapaan at pag-asa ang bawat isa sa ating mga puso habang kinikilala natin ang ating pag-asa ay nasa iyo lamang. Tinatanong ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang panalangin sa gabi bago matulog ay mabisa at makapangyarihan upang tayo ay basbasan at ingatan ng Diyos sa buong magdamag. Kaya naman, ngayong gabing ito, halina at manalangin sa Diyos at magbigay ng pasasalamat at papuri sa Panginoong Hesus. Dahil ang pagbibigay ng panalangin sa Ama sa gabi bago matulog ay mabisang gawain ng isang mananampalataya upang gabayan, ingatan at pagpalain ng Diyos ang buong magdamag. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama, salamat sa mga kalalakihan at kababaihan na piniling pumasok sa sandatahang lakas at manatiling ligtas ang ating bansa mula sa maraming panganib at dumaraming bilang ng mga panganib na laganap sa mga bansa sa mundong ito. Protektahan ang bawat isa na aking ipinagdarasal sa iyong mapagbiyayang pag-ibig at lalo na sa mga kailangang ipagtanggol ang ating bansa sa isang masamang kapaligiran. Panatilihin silang ligtas mula sa pinsala at mula sa mga panganib na hindi maiiwasang lumiwanag sa buhay ng mga sumusunod sa landas ng karera na ito. At ibalik ang mga ito ay nagdarasal ako pabalik sa kanilang mga bansa, tahanan at pamilya. At Panginoon, higit sa ano paman ay nananalangin ako na ipakilala mo ang iyong sarili sa mga kalalakihan at kababaihan sa sandatahang lakas na hindi ka kilala bilang kanilang tagapagligtas. Hatulan ng bawat isa sa kanilang pangangailangan ng Panginoong Hesus at naway marami ang magkaroon ng isang nagliligtas na pananampalataya sa Kanya upang ang kanilang walang hanggang kinabukasan ay ligtas sa pabago-bagong mundo ito. Salamat Ama, at sa iyong mga kamay ay ipinagkakaloob ko ang bawat isa sa pangalan ni Hesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, maraming nakatagong panganib para sa napakarami sa kanilang kapaligiran sa trabaho at marami ang napipilitang tumanggap ng trabaho sa ilang mataas na panganib na posisyon sa trabaho. Marami sa mga trabahong ito ay upang ang iba sa atin ay makatanggap ng iba't ibang mga serbisyo na sa tingin natin ay kinakailangan sa ating mataas na teknolohikal na edad. Protektahan ang mga kalalakihan at kababaihan na sadyang naglalagay ng kanilang buhay sa panganib upang matulungan at mapagsilbihan ang natitirang bahagi ng komunidad, mga sundalo, piloto at pulis at kababaihan, mga bumbero at mangingisda, mga tagapagpayo at mga manggagawa sa construction, mga nagtatrabaho sa mga nuclear power plant at iba pang mga industriya tulad ng electrical engineering. Panginoon, salamat sa iyo para sa lahat ng mga kalalakihan at kababaihan ng bawat araw ay nahaharap sa isang uri ng panganib. Hinihiling ko ang iyong mapagmahal na proteksyon sa bawat isa.
Panginoon, itinataas ko ang bawat isa na hindi nakakakilala sa iyo bilang tagapagligtas at nananalangin na sa isang kahangahangang paraan ay hindi mo lamang sila poprotektahan mula sa iba't ibang panganib sa kanilang kinakaharap, kundi maakit din ang marami sa kanila sa iyong kaharian. Naway marami sa kanila ang dumating sa isang nagliligtas na pananampalataya sa Panginoong Hesus, sa kaninong pangalan ako nananalangin. Amen. Mahal na Ama sa langit, Ikaw ang aking bato at ang aking kuta, ang aking pag-asa at ang aking kalasag. Ikaw ang isa sa kanino ako nagpapahinga at sa kanino ako nagtitiwala. At ipinagdarasal ko na sa buong darating na araw na ito, palibutan mo ako sa iyong mapagmahal na pangangalaga at patuloy na protektahan ako at ang lahat ng mahal ko mula sa mga panlilinlang ng kaaway. Protektahan tayo mula sa mga panganib ng araw at ang kasamaan ng gabi. Salamat na ipinangako mo na ihahatid mo kami mula sa ang patibong ng fowler at mula sa anumang nakamamatay na salot. Salamat na kaya mong takpan kami ng gamit ang iyong mga balahibo at iangat kami sa mga pakpak ng agila. Salamat sa iyo na ikaw ang aming kalasag at ang aming kuta. Patawarin mo ako, Panginoon, para sa mga oras na ang aking pananampalataya ay nagsusuot ng manipis at sinisikap kong ayusin ang mga bagay sa aking sariling lakas. Tulungan akong ilagay ang aking buong tiwala sa iyong pagpayag at kakayahang iligtas at protektahan tayo mula sa lahat ng makakasama o makakasira. Tulungan mo ako, Ama Diyos, upang matutong magpahinga sa iyo mula sa araw na ito. Alam na ikaw ay may kontrol sa aking buhay at na ang buhay ng mga mahal ko ay ligtas sa iyong mga kamay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa pangako na walang makakaagaw sa atin mula sa iyong kamay at walang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng iyong Ama. O Panginoon, ang mundong ito ay tila nagiging mas mapanganib at mas marahas sa bawat lumilipas na taon. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na anuman ang mangyayari sa atin sa buhay na ito, ligtas tayo sa iyong mga kamay dahil mayroon tayong buhay na walang hanggan sa iyo. Dahil lamang sa tayo ay iyong mga anak. Protektahan tayo, Panginoong Jesus, at panatilihin tayong ligtas habang ginagawa natin ang ating pang-araw-araw na tungkulin sa mundong ito. Panginoon, inilagay mo ang bawat isa sa amin sa lokasyon kung saan mo kami naroroon. At kahit na kami ay napapaligiran ng mga panganib at kahirapan, ipinagdarasal namin ang iyong mapagmahal na proteksyon sa lahat ng iyong mga anak. Panatilihin kaming ligtas sa iyong mga kamay at gamitin kami, Panginoon, upang magbigay ng lakas ng loob at pangangalaga sa iba sa mga panganib at kahirapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Panginoon, ipinagdarasal ko ang iyong biyaya at proteksyon sa lahat na naglalakbay ngayon sa pamamagitan ng kalsada o riles, hangin o tubig o kahit sa pamamagitan ng paglalakad. Dahil maraming mga panganib na maaaring magdulot ng mga aksidente na marami sa mga ito ay mapipigilan.
Protektahan ang bawat tao na kailangang maglakbay ngayon at dalhin sila ng ligtas sa kanilang destinasyon. Panatilihin ang mga nagdadala ng iba o mga namamahala sa mga paglalakbay ng ibang tao na alerto at nakatuon sa kanilang mga tungkulin. At maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na mga aksidente na mangyari upang ang mga buhay ay hindi maaaring mawala ng hindi kinakailangan. Panginoon, para sa mga naglalakbay na nakakakilala sa iyo, ipinagdarasal ko na malaman nila ang iyong patuloy na presensya sa kanila. Para sa mga hindi nakakilala sa iyo bilang kanilang tagapagligtas, hinihiling ko na sa iyong biyaya, lalapit ka sa kanila at bibigyan mo sila ng pagkakataong magkaroon ng isang nagliligtas na pananampalataya kay Hesukristo. Marahil sa pamamagitan ng pagkikipag-usap nila sa isang taong nakaupo sa tabi, sila o sa pamamagitan ng isang billboard na maaaring maging dahilan upang pagnilayan nila ang katotohanan ng Ebanghelyo. Panginoon, salamat sa iyo na ang bawat paglalakbay ay nasa iyong mga kamay. Panoorin mo rin ako ngayon at nagdarasal ako. At lahat ng mahal ko sa kani-kanilang paglalakbay. At ilapit tayo sa iyong sarili sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen.